Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, i-share ko itong matagal na itong alam ko at nagbabasa. Ngayon na alaala ko itong story between Abu Hanifa at ang isang ateista. Hindi naniwala na may Diyos. Ito nangyari sa Baghdad. Involved itong lugar ng tinatawag na Tigris River. Ang ateista ay pumunta doon sa quarter ng mga Muslim at naghahamon, sumisigaw. Sino bang maalam sa inyo? Dito ako. Papatunayan ko na walang Diyos, walang Panginoon, walang Allah. Sino bang pinakamaalam sa inyo? Iharap nyo sa akin. Ay yung mga Muslim sa lugar ay talagang mga matatanda na at walang nakakaalam kung paano makipagdebate. Kagaya rin karamihan ngayon sa atin. Gusto lang tayo manood ng debate, pero out of 10, buti kung mayroong isang marunong mag-debate. Dapat pag-aralan natin ang debate dahil may panahon talaga mapipilitan ka. Ay mayroong nakakaalaala kay Abu Hanifa. Sabi niya, mayroon si Abu Hanifa, bata pa yon, si Abu Hanifa. Pero ang layong-layo nung nakatira, layong lugar. Pupunta pa tayo sa isang river tapos anong pang suba ang ating lalakbayin bago makarating sa kanya. Sa madaling istorya, nakarating kay Abu Hanifa ang balita nga mayroong naghamon at ang mga Muslim mo lang magagawa, kundi siya lamang ang naisip ng mga Muslim na makiharap sa isang ateista. At ang nangyayari, lumipas na ang hating gabi, ay hindi pa nakarating si Abu Hanifa. Subalit yung usapan nila ay early night, ay madaling gabi, lumipas ng ang gabi, ibig sabihin mga alauna, alas 2 perhaps. Hindi pa dumating, ay nagsasalita na ang masama ang ateista. Tingnan ninyo saan na yung pangbato niyo. Hanggang ngayon ay wala. So nagyayabang na, nagsasalita na lungkot na ang mga Muslim at ang ibang mga Muslim ay nag-uwian na sila. Ngayon bigla lang dumating si Abu Hanifa, biglang dumating. At sabi ni Abu Hanifa, bata pa si Abu Hanifa, sabi niya, nandito na ako, huwag na kayong uwi, dito na ako, harapin ko na ito, dito na ako, harapin ko itong ateista na ito. At tuwang-tuwa ang palakpakan ng mga tao. At ang ateista, tuwang-tuwa rin. At tumatawa pa. Anong nangyari? Sabi lang, magaling kang debatidor, bata ka. Tagal-tagal ko nang iniintay. Ay usapan ay madaling gabi. Ngayon, umaga na, madaling umaga na. Alauna, alas 2 na yata. Ano bang kadahilanan na nalit ikaw? Uumpisahan na natin, simulan na natin ang debate. Sabi ni Abu Hanifa, oo, simulan na natin. Sige, simulan mo na ang debate, sabi ng ateista. Sabi ni Abu Hanifa, ay ang layo-layo kasi ang biyahe dito, isa sa mga kadahilanan na malayo ang biyahe dito. At tatawid pa ako sa isang suba sa amin, yung ano bang suba sa Tagalog? Suba rin yung malaking river. Sapa kasi maliit lang. Yung sa amin, pag sapa, maliit. Pag sinabing suba, ang malalim at malaki yan. Sabi ni Abu Hanifa, nag-isip ako paano ako makatawid dahil wala namang doon na masahero na para makatawid ako. Habang nakatayo ako, ay nakita kong isang malaking punong kahoy biglang natumba. Natumbang malaking kahoy at nabiak-biak ang yung isang kahoy, yung punong kahoy, nabiak-biak at nagtaka ako, nagporma dahan-dahan, bilis na nagporma ng isang bangka at nakita ko lumilipad yung pako at nakita ko rin yung martelyo lumilipad, at yung silant, yung pangdikit, ay lumipad rin, nakita ko. Dumikit sa kanya doon sa katawan ng bangka. At pagkatapos nasyak ako, lumapit sa akin yung bangka. Walang nagdala, lumapit lang sa akin yung bangka. Ay
ginawa ko? Di sumakay ako. Yung kasakay ko lang, ay wala akong ginawa, kundi ang yung bangka, pumunta dyan sa tabi ng ilog hanggang nakaabot ako dito. Tawa ang mga, nasyak din ng mga Muslim. Si Atiesta, tawang-tawa, sabi niyo, magaling itong makipagbibati sa inyo, sira ulo pala ito eh. Paano ang isang bagay, isang kahoy na tumba at nabiak-biak yung nagawang tabla at naging porma ng bangka at lumipad yung mga pako, walang nagdala sa pako at yung martelyo ay nagpukpok lang sa kanya ay wala namang naghawak at yung sealant dumating at ang sealant mismo ay dinikit niya yung yung mga tabla na papasok ang tubig doon ang sealant. Paano nangyari? Akala ko magaling na debatidor ito. Sabi ni Abu Hanifa, tapos ka na ba? Magsalita, ako naman. Hindi ka naniwala, sabi ni Abu Hanifa. Hindi ka naniwala nga nabiak ang kahoy, yung bangka lamang tungkol sa bangka ang pinag-uusapan hanggang dinala ako dito? Inisa-isa mo? Pero, paano hindi ka maniniwala na ikaw ay naniniwala na mga bituin ay lumabas ito na walang lumikha? Yung araw, yung mga tao, yung mga hayop, yung mga kahoy dito, halaman, lahat ng nakikita natin ay lumabas itong walang lumikha. Saan ba ang mahirap pag-intindi? Yung bangka nga napurma na walang lumikha? Or itong mga bagay na iyong nakikita na ayon sa iyo, walang lumikha, walang Allah, walang Diyos, o ito ay nalikha lamang sa kanyang sarili, yun ang paniniwala mo. Pero sa bangka, hindi ka maniniwala nga nalikha ang bangka na walang gumagawa. Nagpalakpakan ang mga Muslim hanggang walang masagot yung ateista. Nag-iisip yung ateista at tumahimik, imuko na lang at umalis dahil ang mga tao nagsisigawan sa kanya. Nga ikaw, mas ulol pala, na hindi ka naniwala sa bangka, nga nangyayari sa bangka, pero sabi mo, itong mga bagay nito, itong mga hayop, mga isda, tubig, lahat mga bituin, lahat ito ay lumabas lamang sa kanilang sarili, walang lumikha. Ito mga kapatid, alhamdulillah, wag nating kalimutan. Mayroon talagang tagapaglikha. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isa lamang siya ang tagapaglikha. Sa ating paniniwala ay si Allah. Yan ang istorya ni Abu Hanifa. In fact, makita niyo yan sa mag-research kayo, Abu Hanifa, the debate of Abu Hanifa versus the atheist. Maraming salamat po mga kapatid. Inshallah, makunan natin ng leksyon at share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.